Diyos para sa kanila. Maraming po salamat sa inyong pagbibigay pag-asa sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay para sa lahat. At maraming salamat po sa inyong paglilingkod sa kanila. At ang inyong paglilingkod ay yung pagpapakita na kayo ay pinadala, kayo ang aming pastor para sa ating mga kapatid na the Bride of Liberty. Mga kapatid, ating pong pasalamatan sa malampakan ang ating mga volunteers sa isa. Mga kapatid, nagtanong mo na ba sa iyong sarili, nais mo ba ng himala? Nais mo ba ng milagro sa iyo at sa kanila? Magagalak matutupad. Mga kapatid, balikan po natin sa ating alaala sa paggawa ng milagro ng himala ang Panginoong Hesus. Meron siyang inayayahan, meron siyang tinawag, meron siyang tinutusan. Balikan natin ang kanyang unang himala sa kasalan sa Cana ng Galilea. Ang tubig ay naging alak. Ang kanyang utos, ang kanyang habilin, punuin niyo ng tubig ang tapayan. Inutusan niya ang mga utusan. Inutusan niya ang mga katulong. Kung isipin po natin, Panginoon, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Siya ay Diyos. Sa makatuwid magagawa niya ang lahat. Pwede naman na kung saan ay bigla na lamang may tubig ang tapayan. Bigla na lamang yung tubig sa tapayan ay ating alam. Pero inutusan niya, inyayahan niya, punuin ng tubig ang tapayan. Kailangan ka ng Diyos. Kumilos ka, sumunod ka, makakanang milagro ng himala. Balikan po natin, mga kapatid ko, sa pagpaparami ng tinapay. Pero ba kayo makakain? Pakainin sila. At yung isang bata, tinala, may 5 tinapay, 3 isda. Pwede naman kung saan bigla na lamang magkaroon ng tinapay. Hindi ba si Diyoso ang tukso sa kanya gawin yung tinapay ng mga patulog? Meron siyang kakayahan, meron siyang kapangyarihan. Subalit, sinali niya ang bata. Walang pangalan, hindi kilala. Hindi kilala, walang pangalan ang mga utusan. Kailangan ka ng Diyos. Tinatawagan ka ng Diyos. Sumunod ka, maglingkod. Ika'y magbigay, maghandog, magkapalahimala, hindi lamang sa iyo, para sa kanila. Mga kapatid, balikan mo namin sa ating alaala na kung saan punong-puno ang silid, ang kwarto, ang bahay. May 4 na nagdala na palatiko sa pamagitan ng bubong, binuksan, inalis, ang takip. Marami nating pisa o yero at ipinaba sa harapan ni Jesus ang palatiko na mahasa si Jesus, hindi sa palatiko, kung bagos sa nagdala, sa nagbuhat, sa nagbaba. Kailangan ka ng Diyos. Kumilos ka lang. Gumalaw ka lamang. Magpagod ka, magpawis, magpakasakit para sa Kanya. May himala, may ginagawa, magagawa. Amen po ba? Mga kapatid, balikan po natin isang halimbawa pa rin. Nang si Lazaro ay nasa lipingan, nakatikip ang pato. Nakatikip ang pato. At inutusan niya, walang pangalan, hindi kilala. Alisin daw ang takip na pato, paguluhin. Hindi pa dadalawin si Jesus sa kanyang libingan. Ang tanong ng mga kababayan, sino magpapagulong sa atin ng pato? Mga kapatid, inutusan, tanggalin ang takip, pagulungin ang gulong na pato, at siya'y sumigaw, siya'y nag-anyaya, siya'y nagsalita, Lazaro, lumabas ka. Tumulong, kumilos, sumunod, na walang takip na pato, lumabas si Lazaro. Kailangan ka ng Diyos.
magmamilagro, mabubuhay, magbabago, maayos, mapapaganda, mapapabuti ang buhay dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Mga kapatid, maraming salamat sa ikaw ay sumama, sumali, at sumunod na maging volunteer sa ating Christian Apostolate. Masasabi mo na kung saan meron pa ako nagagawa. Hanggang pa rin sila sa piitan. May nagagawa ka. At ang nagagawa mo ay nakakalang milagro sa kanilang buhay at sa buhay na walang naiwan sa kanilang bahay. May milagro. At iniisip nila na kung saan may pag-asa pa sa pagkatamang kautong pumupunta sa akin ay umaasa na mayroong pagbabagong magaganap ay pagbabalik loob na mangyayari. Ako ay lalaya. Lalaya saan? Sa kasalanan. Lalaya saan? Sa kasamaan. Lalaya saan? Sa pagiging makasarili. At ako'y makapagpanibagong buhay. Buhay na kung saan ako ngayon ay para sa Diyos. Ako ngayon ay anak ng Diyos. Ako ngayon ay Diyos na kanyang inampon upang maging anak niya na meron pala akong karangalan, na meron pala akong na kung saan ay dangal at ito ay aking nawalan na sila. Subalit dahil pinili ako ng Diyos, may pinadal sa akin ng Diyos, ako ay magbabago. Hindi ko sila bibigyan. At mga kapatid ko, masasabi natin, napalitan ka na ba? Nasabihan ka na ba? Ako ay nagbago, ako ay naayos, ako ay bagong tao dahil sa iyo. Dumating ka, dumalaw ka, umasa ka sa akin, nagtiyaga ka sa akin, naniwala ka sa akin, na tayo ay nagtatanging kagandahan, kabutihan, kagalingan. May milagro, may himala dahil sa iyo. Mga kapatid, tandaan po natin, kailangan tayo ng Diyos. At tayo na kailangan niya, masasabi natin walang pangalan. Hindi tayo kinikilala ng lipunan. Hindi tayo sikat. At ating ginagawa ay para sa mabababa. Subalit ako ang pinili. Ikaw ang hinirang. Ikaw ang gustuhan ng Diyos. Masasabi mo, hindi aksidente, hindi tsamba, na tayo namin ito. Ito pala ang aking papel sa mundo. Ito pala ang aking pag-aalagad sa Panginoong Diyos. Ito pala ang aking pagtawag. Kailangan ka ng Diyos at sa pamagitan mo, tandaan mo, may milagro, may himala na nagdadala sa iyo, sa kailangan, as ang naiwan sa kanilang bayan o sa kanilang bahay. Amen, diba? Mga kapatid, yung ating pinupuntahan, kung yung pinupuntahan, pinadalaw, kinakausap, yung kasama, masasabi natin at sa tingin sa kanila ay masasama. Hindi naman. Malulupit. Hindi naman. At masasabi na kung saan ay merong mali na ginawa na nakakatakot, baka ulitin, baka kumasakot, baka kumapahamak. At tanggapin natin na kung saan sa iyong pagpasok doon, nakatayarin ang iyong buhay, hindi ba? At isipin din po natin na kung saan, bakit sila pa na hindi na pinipinalo ng lipunan? Sa iba na lamang. At meron din akong tungkulit na lumin. Meron kang pananakutan sa mahal sa buhay. Pero naroon kayo. Dala rin ang pagmamahal sa Diyos. Dala rin ang pag-ibig sa Panginoon Jesus. Naroon kayo. Subalit ang napakaganda kapatid ko ay makikita ninyo na sinasamahan kayo ng Diyos. Sinusubaybayan kayo ng Diyos, pinapagtabayan kayo ng Diyos, hindi kayo pinabayaan ng Diyos sa makatawid. Kailangan kayo ng Diyos at ang Diyos ay hindi nag-iiwan at hindi nagpapabaya. Kasama ninyo ang Diyos sa inyong pagpasok doon sa pigitan. Napahama ka ba? Nasangkot ka ba?
Nawalan ka ba? Nalain ka ba? Hinama ka ba? Hindi po. Ikaw pa ang kinilala. Bakit ka nagtiyaga sa akin? Bakit ka dumating sa akin? Bakit ka na kung saan dumalo sa akin? Bakit mo ko iningatan, pinalina? At ang kalang nasasabi, buhay ang Diyos. Kumilos ang Diyos. Buhay ang Diyos sa ipinakita ng Diyos sa pamagitan mo ang kanyang awat habang, ang kanyang pagliligtas. At dito natin masasabi, aha! Isang milagro nga sa buhay ko. Hindi ako nagkasakit, ako'y tumaling at kuminhawa. Hindi kami nawala ng kaubusan sa aking pagtulong. Ang Diyos ay nagpuno at higit pa sa aking kasahan. Aha! Kasama ko ang Diyos. Gawain ito ng Diyos. Dito ako pinadala ng Diyos. Ito ang kahulugan ng aking buhay dito sa lupa. Ito ang kanyang mensahe at misyon na kung saan dito ako, dinala ng Diyos at nabatid ko sa pamagitan ko. May nangyayari, sila ay nagbabago at kasama ko ang Diyos. Ako ay ligtas. Ako ay malakas. Ako ay na kung saan magaling, guminhawa, malakas malusog, at kapatid, nagtagumpay ako sa pangarap sa Diyos. Maraming salamat ang minamahal naming kapatid na volunteer sa prison ministry ng ating diocese ng Antipolo at makikita natin na kung saan kailangan tayo ng Diyos, kasama natin ang Diyos, at kayo ngayon ang inspirasyon sa bawat isa na kung saan, kung nagawa nila, kung ipinakita nila, kung sila napunta, ito rin ay aking magagawa sa pag-alam ko. Ako rin ay kailangan ng Diyos, ako rin ay kasama ng Diyos, ako ngayon ay makikisa tulad nila. Maraming pong salamat at mga kapatid, purihin ko natin ang Panginoon Diyos at ang ating mga volunteers ay ating palakpakan.